Mag-a-agree ka ba na may mga K-pop fandoms or fans ang sobrang toxic? Itong kwento kasi natin ngayon, magiging mitya para magkaroon ng katanungan na sumosobra na ba ang miyembro ng ibang mga K-pop fandoms? At kailan nagiging harassment po yung bagay na dapat pagsuporta lang sa idolo? Meron kasing isang K-pop influencer po, no, ang namatay dahil sa online harassment na kanyang natanggap. その時よりもグローバル的にアンチされて、私よりも怖い。怖い。 May ginawa ba siya para ma-deserve itong hate na to or cyberbullying na ito? Alam ko na maraming K-pop fans ang makakanood ng ating video ngayong gabi. Hindi po lahat ng fan ay toxic ha. We're specifically talking about toxic fans. Pero miski ako kasi alam nyo, masasabi ko sa inyo na marami po talaga yung sumosobra. At yan mismo ang ginawa nila sa babaeng nagngangalang si Mina Chan. The death of Mina Chan. So si Mina Chan po, isa po siyang Japanese na K-pop influencer. Fan siya ng isang boy band, na isang sikat na K-pop group ngayon. Sikat din siya. Nakikita ko na more than 6 digits yung kanyang mga followers sa isang app. Kilala siya at marami yung sumusubaybay po talaga sa kanya to get update. Nakabase po siya sa Seoul, South Korea. Siguro out of love din sa mga idols niya. August 5, Wednesday, nag-livestream po siya sa social media. And at first, akala na marami na isa lang tong regular na livestream until may mga napapansin na pong kakaiba itong mga viewers. Nararamdaman nila na parang may mali. So, anong nangyari po, yung mga tao unti-unting nagtatanong sa mga comments, ano pong nangyayari? May mali po ba? Okay lang po ba kayo? Kasabay nito, syempre, yung mga nangaaway din sa kanya. And syempre, kapag may nag-aalala, hindi naman pwedeng hahayaan mo lang. So, yung iba sa mga nanonood na to, talagang tumatawag na raw ng mga pulis. Meron pong ganitong content creator po, sabi nila sa pulis, parang may nararamdaman po kaming mali. Pwede nyo po ba siyang puntahan? Ngayon na po sana, bago pa maging huli ang lahat. Nakuha naman ng mga pulis ang mensahe. Isa rin sa mga kakilala daw ni Mina Chan yung tumawag direkta sa pulis. So, dali-dali, pumunta sila. Pero pagdating nila sa kinaroroonan ni Mina Chan, huli na ang lahat. Wala na pong buhay ang influencer. At siya mismo ang kumitil sa sarili niyang buhay. At ang sinasabing dahilan ay ang online harassment na natanggap niya mula sa isang certain K-pop fandom. But how exactly did she get into this mess? Paano siya naging target ng hatred na ito? Hindi magtatagal at malalaman din agad ng buong mundo, hindi lang nung certain K-pop community na yon, no? Sa isang mensahe po na shinare ng kanyang kapatid sa kanyang Instagram story, wala na po ito ngayon, pero sabi nito, ang pinakamamahal ko pong ate, napakabait po, lahat ng mga taong nakakasalumuhan niya, mabait po siya. Pero wala na siya. Isang kumpirmasyon na totoo nga yung hinala nilang nangyari doon sa livestream na yun, no? Dinagdag pa nito na hindi raw siya magsasalita na tungkol sa pangyayari. Hinihiling niya lang na isama yung kanyang ate sa mga panalangin ng lahat. For this next part, we will be discussing kung ano yung nangyari. And of course, madidiscuss po natin yung grupo, no? And yung fandom nito. I just wanna be clear that this video is in no way trying to spread hate for both the group and the fandom. Yung specific lang, ang specific na kino-call out lang din po natin dito is yung fans na toxic. Not just for that fandom, pero sa lahat po. Kasi meron talaga. Meron at meron. Wala pong masama maging fan, inspirasyon ng mga idol, and for this specific group, marami po talaga tong nai-inspire. And for sure, nakakapagligtas pa sila ng buhay. Pero sa mga ganitong klase ng kaso, na nagiging dahilan na po ang isang fandom para bumawi ng buhay, mali na po talaga. So ito na yung tanong, bakit inaaway si Mina Chan? Nag-umpisa ang buong kontrobersya po nang mag-live ang isa sa mga miyembro ng grupo. At sinasabing may mga fans raw na sinusubukang kunin lahat ng atensyon para sa sarili nila during events. At totoo naman yan, I support this. May etiquette po na tinatawag, may concert etiquette, may event etiquette. Wala namang mali sa sinasabi po nitong idol na ito. In fact, sabi niya na ang mga live venues daw dapat na mga lugar kung saan dapat lahat masaya, no? Lahat nare-respeto. Tama naman din yun. Kaso sabi niya rin, it's a shame na ginagamit ng iba itong lugar para magpapansin at mag-show off. Sinabi niya na disappointing raw ito
At parang nakakasira ba doon sa overall vibe? Tama rin naman po siya doon. Event ito for everyone. At dapat lahat ay masaya. Anyway, wala naman pong binanggit na pangalan dito pero many fans were quick to point fingers kahit walang proof. Nag-post daw kasi itong si Mina galing sa isang event ng grupo na to, no? And I think yun yung dinidiscuss na event. The way I see it, ina-acknowledge naman po and I think kilala po siya ng grupo kasi marami na raw itong mga viral interactions with them before. So itong si Mina-chan, may dala po siyang flowers dun sa isang specific na event. Kinukuha niya yung atensyon ng isang member para iabot yung flower doon sa, sabihin na lang natin bias niya, no? Or yung idol niya na tinatawag. Marami yung mga nabastusan daw dito at dito na nag-umpisa yung pang-aaway po sa kanya. Ano kaya itong mga pinagsasabi ng mga taong to na naging dahilan para tapusin ni Mina-chan ng sarili niyang buhay? Gaano kalala itong mga mensaheng ito? Online harassment and death threats. Ano yung mga natatanggap ni Mina-chan mula sa mga toxic na fans na ito? Unang-una sa listahan, syempre yung death threats. Ang lungkot man sabihin pero normalized po talaga siya. Maraming mga users yung nagpapadala sa kanya ng mga explicit na mensaheng nagsasabi sa kanya na tapusin mo na yan ang buhay mo. Na sana ay may mangyaring hindi maganda sa'yo. Sa comments lang natin minsan may ganyan din po. And I think isang wake-up call ito para sa lahat na isipin natin yung mga kinokomento natin. Ano ba yung magiging epekto nito sa tao? Or actually, tanungin natin yung sarili natin, kung matatanggap ko pa tong comment na i-enter ko ngayon, ano ba yung mararamdaman ko? Ganun lang eh. Diyan tayo kulang. Wala tayong empathy. Pangalawa, yung mass harassment. Ayan na. Dito na papasok yung K-pop fandom. Ang daming mga coordinated attacks sa iba't ibang mga apps po sa kanya. Personally, nakikita ko yung mga ganito pag may mga GC po yung mga grupo. Oh, inaaway yung idol natin. Awayin rin natin. Marami pong ganyan ha. Hindi na po tayo mag-sugarcoat kahit pa hindi nila alam yung buong situation. Hive mind, yung tinatawag nila dyan eh. Talagang gusto na lang mang-away without getting the other side muna. No? Kailangan yung idol ko yung perfect. Kailangan hindi nagkakamali yung idol ko. Kailangan depensahan siya. Ganun agad eh. Pangatlo, yung mga personal po ng mga character attacks na tanggap din ni Mina-chan. Andyan na yung I think hindi lang sa kanya eh, sa lahat, no? Yung inaatake na yung physical na appearance ng binabash, parang binababa na yung value as a person. Sa atin, marami din ganito, mapa-fandoms man yan o hindi. Akala mo parang, pasensya na sa Sturma, pero parang alam mo yung grades ko na nagko-comment, ay, ang pangit mo, ay, ganito yung ipin mo, yung mga ganung bagay ba? Marami yung nagsasabi na peke daw siya or pa-victim siya sa mga pag-iyak-iyak at pagsusori niya, which is unfair. At kapag ganito na yung nangyayari, pupunta na tayo dun sa pang-apat, ginagawa na ng kwento. Andyan na po yung mga chismis-chismis, mga unverified posts na i-weaponize laban sa'yo. In this case, kay Mina-chan, kung ano na yung mga sinasabi na maaari walang katotohanan, pinaghihimasukan na rin yung personal na buhay, pati yung mga kamag-anak, kapamilya, pinakikialaman na, lahat kinakalkal. And all of this led to the last kind of harassment na natanggap ni Mina-chan. Live stream abuse. Ikaw makakita ka ng live comments na mababasa mo lahat yung binanggit ko. Ano yung mararamdaman mo? Live, di ba? Real time. Alam nyo, naging live streamer din po ako for so many years. At madalas may mga tao po talaga na napakalakas ng mga trip. At yung feeling na live mong nakikita lahat yan, no? Mamatay ka na, pangit ka, ganito ka, ganyan ka. Mga bagay na hindi naman totoo, sasabihin bigla. Gagawa ng chismis tungkol sa'yo. Grabe po talaga yung effect niya. Sa totoo lang, isa yan sa mga nakasira talaga ng mental health ko rin. At kung ako yung tatanungin, naniniwala ako na malaki rin yung naging effect nito sa nangyari kay Mina-chan nung araw na yon. Kaya gagamitin ko talaga tong opportunity to wake everyone up. Huwag sana tayo maging masamang tao sa mga tao na hindi naman natin personal na kilala, no? I do think na meron siyang mali, no? In-acknowledge niya naman eh, pero hindi yun enough para matanggap niya lahat ng to eh. Iba ang kritisismo at iba ang online harassment. Magkaiba. So natanggap niya lang lahat to. Anong ginawa ni Mina-chan? Mina-chan's apology. Nag-post po siya sa social media and I think deleted na rin ngayon. Sabi niya na ramdam niya naman na parang nag-take advantage siya sa situation. Nag-take advantage siya sa kabaitan ng member na isa. Sabi niya kasi, humihingi po ako ng tawad lalo na doon sa specific member na yon at sa mga fans ng member na yon. Nag-explain din siya at sinabi na, maraming beses na po kasi akong pumupunta sa mga event nila. So dahil doon, parang medyo naging delusional ako. Naiisip ko na parang close na ako doon sa ilang mga members ng group.
Sinabi nito na pinagsisisihan niya raw yung pinakita niyang behavior. Sinira niya raw yung atmosphere ng venue dahil lang sa pansarili niyang desire na makita yung kanyang idol. Sa pagsabi niya niyan, parang tinamaan din po siya dun sa post, no? Kasi parang ganun yung post kanina. Tinapos niya yung mensahe niya sa pagsabi na humihingi daw siya ng paumanhin. But here's the thing na napapaisip din ako. Ano yung role ng social media dito? Social media was made for this violence. Alam niyo ako naniniwala ako na may mga social media apps or sites na gusto talaga pinag-aaway tayong lahat. Gustong lagi may conflict para lagi tayong babad dun sa site na yun. In a way, parang piniprito po talaga ng social media yung utak natin para hindi tayo umaalis dun. So marami po sa mga edited and blurred out na parts ng live stream ni Mina Chan ina-upload, and in many ways ay ginagamit pa rin po to para awayin na siya kahit wala na siya. Nagiging dahilan para lalong mas mag-away-away yung mga tao. Sabi ng isang internet culture researcher na nagngangalang si Jessica Maddox, professor po siya sa University of Georgia, at ayon sa kanya, social media was made for this violence. This type of violent content that we are exposed to on social media is not antithetical to social media's value. It is indicative of their values. Yun talaga yung gusto ng social media. At totoo, no? Especially dyan sa isang app, may very specific app na hindi ko rin ginagalaw, hindi ko rin binubuksan ever. Kasi sobrang toxic po talaga. Nakakasira po talaga ng mental health. So, bakit ko po siya binabanggit, no? Kasi kahit nag-apologize na po si Mina Chan, even when people were accepting her sincerity sa kanyang apology, marami yung hindi pa rin tumitigil at gusto talagang mang-away sa kanya sa internet. Hindi pa tapos ang harassment. Going back to Mina Chan, ginamit lang ng ibang fans itong kanyang apology para mas lalo pang panghimasukan ang buhay nito. Lalo nilang sinilip yung mga previous videos niya para i-match dun sa mga pinagsasabi niya, no? Or para prove yung kanilang sariling narratives. May mga short clips, reposts, kadalasan walang context at dumadagdag lang sa hatred sa kanya. Hive mentality. Pakinggan niyo yung hive mentality, ulit-ulitin nyo at isipin nyo sa sarili nyo, ganito na ba ako mag-isip ngayon? Kasi magigising ka Wala nang pakialam yung mga tao, gusto na lang po talaga nilang mang-away. Nagtuloy-tuloy ang mga bashing, online harassment at death threats. Gaya ng sabi ko sa inyo, hindi sapat para sa mga bashers ang apology ni Mina Chan. Lalo lang kumalat na naman yung mga clips niya sa mga pasikot-sikot ng mga fandom spaces. Something small became larger at araw-araw padami yung natatanggap na hatred ni Mina Chan. At dumating sa punto na sa sobrang bigat nito, hindi niya na rin po kinaya. 怖い怖いもうちょっと生きたかった Alam nyo especially sa internet, napakadali kasing mag-share ng mga reposts, gumawa ng mga spliced videos para makahakot ng hatred. Lalo na ngayon may kinikita na sa engagement kasi. Monetize na yung engagement, meron talaga yung mga nangre-rage bait for views. At kapag mas maraming galit, mas maraming kita. I'm not exactly sure kung ganito yung nangyari kay Mina Chan, pero definitely that's something na nangyayari sa atin ngayon. Anyway, ano na kaya yung nangyari pagkatapos bawian ng buhay si Mina Chan? May mananagot kaya sa nangyari sa kanya? The investigation. May mga nagsasabi na meron daw mga seryosong natanggap si Mina Chan na nagsacirculate online. Hearsay, hindi na natin paghihimasukan, pero naniniwala kasi ako na merong mga specific posts or messages na meron talagang naging dahilan para mag-snap talaga siya, na nakasakit talaga sa kanya. Nung makuha po yung kanyang bangkay ng mga otoridad, hindi naman po publicly established kung ano yung final cause of death ni Mina Chan. Hindi pa rin concluded yung mga online harassment kung yun ba yung dahilan kung bakit niya ginawa to. Wala pang kahit anong kumpirmasyon mula sa mga pulis at sinasabi rin nila na huwag gamitin as facts itong mga nakikita online. Maraming uncertainties sa ngayon sa pagkamatay ni Mina Chan, pero this raises a very important question na sana ay sagutin ninyong lahat. Especially sa fans, K-pop fans. Sagutin niyo yung sarili niyo sa tanong na to. May mga fans ba na sumusobra talaga? Saan daw ba nagko-cross yung line between criticism and nagiging public judgment na hinahatulan na ng isang tao ng buong mundo? And sa totoo lang, I think meron naman talagang pagkakamali nga sa side ni Mina Chan, pero in-acknowledge naman niya, humingi siya ng paumanhin. Napakaliit na bagay sa totoo lang. Pero yung maliit na clip, pinalaki ng mga tao. So naniniwala po ako na may mga fans, hindi fandoms in general,
hindi tayo nagge-generalize na sumusobra. Meron pa nga yung magkamali ka lang, eto personal experience ko, no, yung magkamali ka lang ng banggit ng pangalan, no, talagang aawayin ka, ipopost ka po sa kung saan-saan, gagawa na maraming accounts para awayin yung mga personal accounts mo, may magda-death threat sa'yo. This is something that I personally experienced. Hindi na lang po ako magbabanggit, no? Pero sana itigil natin yan kasi may effect po talaga, di ba? And this is happening not just to me, but to everyone who means well. Magkamali ka lang ng banggit ng pangalan, aawayin mo na, no? And this is someone na gustong pumasok lang dun sa fandom, di ba? Gusto lang din ma-appreciate yung idols, di ba? Tapos awayin mo, what does that make you? Ngayon ito this isn't just about fandoms anymore. Buong mundo po talaga to. Ang gulo talaga ng social media. Fandoms pa lang to Paano pa yung context ng politics, war? Talagang minsan ang sarap i-wish na sana nabuhay ako sa mundo bago ang social media. In fact, sabihin ko sa inyo to, no, kung hindi na po ako nag-YouTube at hindi ko na bread and butter ito, ay talagang aalis na po talaga ako sa lahat ng social media because you know how much I've been trying to protect my own peace. Magulo talaga siya. Bilang isang millennial kasi, no, sa mga millennials, hi sa inyong lahat. Tayo talaga yung last generation na na-experience natin yung buhay na walang social media. Tayo yung generation na mako-compare natin yung buhay na meron at walang social media. At mas peaceful po talaga kung i-compare mo. Especially with the context of mental health. So ito, may papakita po ako sa inyo. May research sa US na nagsasabing 41% ng adults sa kanila naka-experience na ng online harassment. 25% daw yung naka-experience ng severe, malala. Nagkakaroon na ng mga death threats, physical threats, stalking, at iba pang mga klase ng harassment. Naniniwala ako that being a fan is a good thing. Gaya ng sabi ko, nakaka-inspire po talaga na may idol ka. Nakakaligtas ng buhay, nagiging dahilan para ma-survive mo yung isang araw na napakahirap. Pero sumusobra po talaga ito. And that's something that I think we all need to collectively stop. So sana sa susunod na magta-type kayo sa mga comment section, idol man yan, hindi, content creator, YouTuber, diba? Isipin natin, nagko-comment ba ako kasi may ambag ako dun sa discussion o gusto ko lang mang-away? Gusto ko lang manira ng buhay, manira ng araw. Kasi kung iisipin mo eto, medyo ako naman yung mga away. Sino ba talaga yung miserable sa buhay ninyo nang binabash mo? Siya o ikaw na walang ginagawa sa buhay mo kundi mag-comment lang na mag-comment? So yun lamang po ang video natin para sa araw na to. Napakarami po nag-comment sa atin. Pakita po natin para ma-inspire din po kayong mag-suggest sa aking Instagram. Message nyo po ako sa aking Instagram. Binabasa ko po. Hindi lahat ng fans ay toxic. So kailangan nating iparealize na ito yung mga toxic na bagay na kailangan nating itigil na. Anyway, ito yung ating question of the day. Naniniwala ka ba na maraming fans mula sa mga K-pop fandoms ang toxic? Naka-experience ka na rin ba ng online harassment mula sa mga ito? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.